Magandang umaga po sa inyong lahat na patuloy na nag-follow po ng aking channel. Muli po tayong nagbabalik ang Randy Bal TV. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Pastor Randy Balangkit, na nag-aanyaya sa inyo na muli niyo po akong samahan sa series studies ng pag-aaral po natin patungkol sa tinatawag Starting Up Your New Life with Jesus. So tayo po ay nasa consolidation topic number 3. Ang ating pong pag-usapan sa umagang ito ay patungkol sa tinatawag Lordship. So, what does the Lordship of Christ really mean? Ano po ba yung tinatawag Lordship of Christ? So, Lordship means bringing back order in our relationship with God. It means acknowledging that He is the Lord over our lives, because apart from Him, we can do nothing. Ang Lordship po ay ibig sabihin ay bringing back order sa tinatawag relationship natin sa Diyos, na kung saan when we are bringing our relationship with God, we are acknowledging that He is the Lord over our lives, na ating ina-acknowledge, kinikilala sa ating mga buhay na ang Diyos, siya po ang tinatawag Panginoon ng ating buhay. Kung si Panginoon ng ating buhay, ay siya po yung tinatawag dapat masusunod sa ating buhay, na kung saan ay kung wala po siya ay wala po tayong makagawa. Apart from Him, we can do nothing. Tayo po ay naniniwala na siya ay makapangyarihan, siya yung pinakamataas, at siya yung tinatawag supernatural God. Si supernatural God ay siya po yung Diyos na kung saan ay kaya niya ang lahat ng bagay, at walang mahirap para sa kanya. Yung lahat ay kaya niyang gawin. Na siya yung lumikha ng lahat ng bagay, at siya yung hari ng lahat ng mga nilang, lahat ng may buhay sa mundong ibabaw. So, isang bagay pa na dapat malaman natin, na kung saan ang Panginoon siya po yung tagapagligtas. And of course, isang bagay yung malaman natin na ang Panginoon ay tagapagligtas, and also another thing, so one thing is to know Christ as Savior, and the other thing is to know Him as sovereign. When you say sovereign, siya yung pinakamakapangyarihan, siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat, wala nang papantay sa kanya. Of course, ang Biblia po ay nagsasabi sa Acts chapter 2 verse 36 na kung saan ang Panginoon, siya po yung both Lord and Messiah. When you say Messiah, Savior, when we say Lord, siya yung Panginoon natin. So, ang Panginoon ay binabangkit na Panginoon, at hindi lang siya Panginoon, at the same time, siya ay yung Messiah, siya yung tinatawag Savior. Ito'y nagpapakita na kung saan ang Panginoon ay pareho siyang Panginoon, at siya rin yung tinatawag Kristo na Messiah, tagapagligtas. So, ito pong verse sa tinatawag Acts chapter 2 verse 36 ay nagtuturo po sa atin na hindi lamang pumunta rito ang Panginoon para iligtas po tayo mula dun sa tinatawag pagkakalipin natin sa kasalanan, pero ang isa pang bagay na ginawa ng Panginoon ay yung pagharian po niya tayo sa ating mga buhay, na kung saan siya po yung maghahari sa ating mga buhay, and at the same time iligtas po tayo doon sa tinatawag sa ating sinful nature, sa pagiging makasalanan po natin, na kung saan ito po yung tinatawag inner desire ng buhay natin, na yung tinatawag gumawa ng kasalanan, kasi yun po yung tinatawag human nature po natin. And isa po yun sa tinatawag nais na pakialaman ng Diyos sa mga buhay natin. Kaya siya po yung tinatawag, hindi lamang siya yung tinatawag Bisaya, hindi lamang siya yung tinatagapagligtas, hindi lamang siya yung tinatawag Christ, yung tinatawag Kristo na tagapagligtas, pero at the same time siya rin yung Panginoon, kung saan ay meron po siyang pakialam sa ating mga buhay, na pagharian po yung buhay natin. He came for something even more personal. So, kung dumating ang Panginoon,
Hindi lang siya dumating rito na siya yung magliligtas sa atin doon sa tinatawag kamatayan doon sa kusang Kalbaryo, pero yung pagdating po niya is more personal. He came to be Lord to. When we say Lord to, means owner and master. So yun po yung ibig sabihin ng Lord. Siya po yung tinatawag. Kaya nung unang mga panahon, pag sinasabing master or pag sinasabing Lord, siya yung tinatawag. Pag sinabing mga servant, pag sinabing mga alipin, meron silang tinatawag Panginoon, yun yung nagmamay-ari sa kanila. So yun po yung konsepto doon. Our Creator did not only send His Son to redeem His creation, but to take ownership over it. So yun po yung plano ng Diyos, na kung saan hindi lamang tayo i-redeem, pero at the same time ay Kanya pong gawin, na kung saan ay ma-establish po yung ownership po sa atin, na kung saan ang Diyos po yung magmamay-ari sa atin, kasi hindi lamang po tayo nilikha ng Diyos, pero at the same time tinubos po niya tayo. Kaya dalawang basis po yung pagmamay-ari ng Diyos sa atin. Hindi lamang nilikha niya tayo, pero at the same time tinubos po niya tayo. He came to be our master and Lord over every single area of our lives. What are the benefits of being under the Lordship of Christ? Ano po bang mga benepisyo pag tayo pa ay nasa ilalim ng tinatawag pagkapanginoon ni Kristo sa mga buhay natin? Pag siya po yung ating Panginoon ng ating buhay. Ang una pong benepisyo ay will receive a favor. Tayo po ay makakatanggap ng pabor. Of course, pag ang Diyos po ang ating ginawang Panginoon ng ating buhay, lahat po ng tinatawag favor ay nasa atin, will receive His favor, and of course will receive protection, and no harm will fall on us. Walang anumang bagay na masama na pwedeng mangyari sa atin, sapagkat Kanya po tayong iingatan. Andun po yung tinatawag pag-iingat po ng Diyos sa atin. And the second thing is God will not only give his favor for us, but also yung tinatawag ability to get wealth, ability to get prosper. Yung tinatawag prosperity ay nandun po, kaakibat ng mga benepisyo pag ginawa po nating Panginoon ng Diyos sa ating mga buhay. Making Jesus the Lord of our lives is renew our mindset to see that Christ is at work in us. Pinabago po nito yung tinatawag, tinutulungan po tayo pag ginawa po natin Panginoon sa ating mga buhay. Tinutulungan po na tayo na kung saan mabago po yung kaisipan natin, at makita natin na kung saan ang Diyos, ang Panginoon ay gumagawa po sa ating mga buhay. So makikita po natin yung tinatawag, yung ang pananaw po natin ay patungkol sa tinatawag sa mundo, patungkol sa sarili po natin, at patungkol sa ibang mga tao, na kung saan ang Diyos po, ang Panginoon, siya po yung pinaka makapangyarihan sa lahat. Ang kanyang pangalan ay gumagawa, at ang kanyang mga plano, ang kanyang layunin ay nakahihigit sa lahat ng bagay. By honoring His Lordship, we can better take hold of the power to live for Him victoriously and with excellence. Sa pamagitan po ng pagkilala natin sa tinatawag pagkapanginoon ng Diyos, ay magdadala po ito sa atin ng masigit na mga bagay na pwede nating panghawakan doon sa tinatawag kapangyarihang mamuhay, na kung saan kapangyarihang mamuhay na may tinatawag katagumpayan, at hindi lamang pamumuhay na may katagumpayan, pero nandun po yung kagalingan sa lahat ng bagay na gagawin natin, dahil doon sa tinatawag pagkilala natin doon sa tinatawag pagkapanginoon ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi lamang yung tinatawag we can better take hold of the power to live for Him victoriously and with excellence, but also we will participate as sons, children of God, as we are conformed to the likeness of Christ. We have God living in us. Meron po tayong Diyos na kung saan ay kasama po natin, na guiding, leading, and motivating, and feeling us,
na nagkakain po sa atin, hindi nilang nagkakain sa atin, nag-lead po sa atin, and nagmo-motivate po sa atin. When you see motivating, ay ito po yung nagpapalakas sa atin, and nagpupuno po sa atin, feeling us. Imagine what He can do in you and in your church if we truly trust in Christ. Isipin mo kung anong magagawa ng Diyos, kung ang Diyos ay siya yung tinatawag pinapaghari mo sa buhay mo, na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. If we truly trust in Christ, not just as Savior but also as Lord, we're given the power and the ability to live a life of fullness, distinction of character. Tayo po ay mamumuhay na may kapangyarihan, merong abilidad na mamuhay to a life of fullness, distinction, merong kaibahan sa tinatawag character na spiritual maturity, sa tinatawag sa ating character and tinatawag spiritual na paglago. So He is glorified para siya po ay mapapurihan na parangalan sa ating mga buhay. Ang ating pong response sa tinatawag to His Lordship is sasabihin natin, Yes Lord. This is our affirmation of devotion. Ito po yung ating pagkilala doon sa tinatawag ating pong devotion at yung tinatawag pagtitiwala natin, yung tinatawag pagsunod po natin, na kung saan ang Diyos ay kanya pong in-endure, yung tinatawag yung lahat ng paghihirap, yung lahat ng suffering, na kung saan ginawa po niya doon sa cross ng Kalbaryo ang lahat. And dahil doon, tayo po ay susunod doon sa kanyang mga tinatawag yapak, na kung saan tayo din po ay mag-i-endure doon sa mga tinatawag anumang mga sufferings, anumang mga hamon natin kakaharapin sa pagsunod po natin sa Kanya, bilang pagsunod sa mga steps doon sa mga yapak na ginawa po ng Panginoon. He has held and received us. Tayo pa ay pinagaling at niligtas ng Panginoon. So kinakailangan pong tayo ay magtiwala at iaalaw po natin, hayaan po natin na kung saan siya po yung mangunguna sa atin. He will shepherd us, and of course siya po yung tinatawag guardian po natin, siya po yung tagapagbantay po natin, and siya po yung tinatawag Panginoon ng lahat ng bagay. Yung tinatawag Lordship of Christ is real. It matters and we must respond wholeheartedly. Yung pagkapanginoon po ng Diyos ay totoo, and napakahalaga nito na kung saan ay ma-establish po sa ating mga buhay. Kinakailangan po tayong tumugon na merong tinatawag pagiging totoo sa ating buhat, pagiging po sa ating puso. So, are you a Christian who is in relationship that is completely under the Lordship of Jesus? Ito ba ay Kristyano, mananampalataya, na kung saan mayroon kang relasyon na completely under the Lordship of Jesus? So, sino ba si Kristo sa iyo? Who is Jesus Christ to you? Who are you in Him? O sino ka pa sa Kanya? Through prayer, confess that Jesus Christ is the only Lord of your life in all areas. Commit to live for Him for the rest of your life. So tayo po ay manalangin, at pwede kang sumabay sa panalangin ito. Father, thank you for always wanting the best for me and calling me not just to be in a relationship with you, but also to make you Lord over my life. I commit to follow you and work to set order in all areas of my life. Give me the passion and perseverance to be your disciple, not give up no matter what. Tulungan niyo po ako na kung saan ay akin pong kilalanin sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay sa aking buhay, sa lahat ng aking desisyon, sa lahat ng aking mga plano, sa lahat ng mga bagay na gagawin ko, na ikaw ang magiging sentro at ikaw ang siyang ang iyong kalooban ang siyang patuloy na magaganap at masusunod sa aking buhay. Ito pong sabat dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.